Alright mga amigos, update po tayo sa 20 million deal ni Naoya Inoue kay Turki Al Sheikh sa Riyadh season. Hindi daw kinakailangan lumaban ni Naoya Inoue sa Saudi. Appearances lang daw po sa mga events, commercial activities at social media, okay na. Ganun po katindi ang paghanga ni Turki Al Sheikh kay Naoya Inoue. At ang larawan daw na ito ay kuha sa paghatid sa isang private jet na pinrovide ni Turki Al Sheikh kay Naoya Inoue pabalik sa Japan. Napakalaking halaga ang deal na ito para sa isang boksingero na nasa lower weight class dahil sa boksingerong may average na $125,000 per fight tulad ni John Riel Casimero, tinatayang 160 fights po ang kinakailangan bunuin ni Casimero bago siya kumita ng $20 million ni Naoya Inoue. Anyway, dahil sa sponsorship deal nitong si Naoya Inoue sa Riyadh season kay Turki Al Sheikh, naniniwala ang mga boxing fans na buhay na ngayon ang Naoya the Monster Inoue versus WBA Featherweight World Champion na si Nick the Wrecking Ball. Si Nick the Wrecking Ball na may kartadang 21 wins, no losses, 1 draw with 12 knockouts ay ang boksingerong binansagan nating Pitbull Cruz ng featherweight dahil sa galaw nitong malahalin tulad kay Isaac Pitbull Cruz. Si kamahalang Turki Al Sheikh ay kilalang malapit sa mga boksingerong taga-UK. Sanggang dikit niya ang Queensberry Promotions pati na rin ang Matchroom Boxing. Si Nick Ball na taga-UK at hawak ng Queensberry Promotions dahil po sa exciting fighting style nito. Naniniwala ang mga boxing fans na pangunahing kandidato ito kapag umakyat na si Naoya the Monster Inoue sa featherweight division. Samantala sa iba pang balita, good news po mga amigos, Roman Chocolatito Gonzalez, ang former pound for pound king, sinasabing interesadong labanan si Jesse Bam Rodriguez, ang WBC World Junior Bantamweight Champion. Basahin po natin ang mismong report mga amigos. Bam explains how he ended up fighting Roman Gonzalez. A few months ago after the sparring, he said he wouldn't fight. But since it's getting harder to get a unification fight, Roman Gonzalez said he wants to do it. And we're moving in that direction. I believe it will be the fight of the year. So ayun nga daw po mga amigos, kaya daw po nagkaroon ng interes itong magkabilang kampo na maglaban dahil ito pong si Jesse Bam Rodriguez medyo nahihirapan makakuha ng unification fight. Sa darating na November 9, meron siyang paparating na laban kontra kay Pedro Guevara. At sakaling pala rin nga daw po itong si Jesse Bam Rodriguez sa darating na November 9, ang kanyang plano sa 2025 ay maging undisputed world champion. Pero dahil medyo pahirapan nga daw po makakuha ng unification fight itong si Jesse Bam Rodriguez kina Fernando Martinez, kay Pomelele Cafu, nakahanda daw po ang kampo ni Jesse Bam Rodriguez at kampo ni Chocolatito Gonzalez na sila na lang ang maglaban. Alasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha, sino man ang mabuhay.